Samantala sa ibang balita, patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Sa huling monitoring ng PHIVOLCS, nakapagtala ang bulkan ng 6 na pagyanig at pagbuga ng abo. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Inilagay na sa heightened alert ang buong lalawigan ng Cebu dahil sa banta ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon at epekto ng bagyong Inday. Mahigpit nang binomonitor ng provincial government ang epekto ng abo mula sa bulkan nang ito ay pumutok noong July 9. 2 residente naman ang isinugod sa ospital matapos sumikip ang paghinga. Bagamat umayos na ang kalidad ng hangin sa Cebu kahapon, hinikayat pa rin ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang mga residente na maging alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Minomonitor na rin ng Provincial Veterinary Office ang kalagayan ng mga alagang hayop. Stranded din ang 300 mangingisda dahil sa malalaking alon. Inihahanda na rin ang mga food packs at relief assistance para sa mga apektadong residente. Sa pinakauling datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakapagtala ang Bulkang Kanlaon ng 6 na volcanic earthquakes. Aabot naman sa halos 700 tonelada ang ibinugan na itong sulfur dioxide o asupre. Nananatili namang nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Kanlaon. Nagkaroon naman ng lava effusion sa bunganga ng Bulkang Mayon kaninang alas 4 ng madaling araw. Ito na ang ika-187 araw na mayroong effusive eruption sa bulkan. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 10 volcanic earthquakes, higit 200 rockfall events at 6 na pyroclastic density current signals o USON sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Aabot naman sa higit 7,000 tonelada ang ibinuga rin nitong abo. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.